Yung malabo na nga yung sitwasyon, pero imbis na humanap ng solusyon, ang hinanap mo, karelasyon! I-talk to Papa na! Hello po, good morning po. Hello, good morning. Morning po, Papa Ace, Tapuyuan. Ayun. Anong pangalan? Nakabahan po ako. Magkakabahan? Relax ka lang. Sa una lang talaga yung nakakakaba. Mamaya naman, relax ka na dyan. Ano pangalan mo? Ano lang po, Jason. Jason, welcome sa Talk to Papa. Balita namin, meron kang gustong ibahagi. Ano ang nangyari Talk to Papa na? Nakabahan po ako eh. Di yan. Hindi ka naman nila nakikita. Tayo lang nag-uusap po. Tayo lang to. Pero, oh. nakikita pero 1 milyon po yung nakikinig. Ano no? 1 milyon yung nakikinig. Hindi po nakikita pero 1 milyon po yung nakikinig sa inyo. Kunwari tayo lang to nasa kanto. Ganon. O ano nangyari? Ano po eh. Pasensya na po medyo ako eh. Oo. Kinakabahan. Okay, normal lang naman yan. Sige. So, paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Ano po kasi? Kahit lang po. Bakit? Di po. Naiiyak po. Naiiyak ka? Naiiyak ka na agad. Sobrang mabigat ba ito? Ano po eh. May anak po kasi ako. Anong nangyari? Nasa nanay niyo po kasi ngayon. Ano po kasi, may anak po ako sa una. Okay. Bakit naghiwalay? Okay. Ano natin to? Bakit naghiwalay dun sa una mong karelasyon? Kasi po, ganito po kasi yun. Pinag-aaral ko po siya. Ang pinag-aral mo ay yung babae? Opo. Itong una mong karelasyon, tama? Opo. Okay. Pero may kinakasama na po ako ngayon. Pero yung una ko po, sige po, ikikwento ko. Oo, sige. Ano muna ang nangyari dun sa una? Ngayon po kasi, kaya po kami nagkawalay. Pinag-aaral ko po siya ng grade 11 hanggang third year college. Okay. Criminology po. Oo. E di, ano po yun eh. Niloko po ako. Nagkaroon ng ibang lalaki? Opo. Habang kayo? Opo. Habang pinag-aaral mo? Opo. Okay, pero nagkaanak kayo? Sa'yo ba yung Opo, bata? nasa kanya po eh. Ngayon po kasi 9 years old na po siya. Oo. Babae po. Okay. Pero anak mo yun? Anak mo yun? Anak ko po. Okay. Opo. May anak na kayo bago siya nagloko? Ganun ba? Opo, meron na po. Okay. Okay. Eh di ganito po, yun naman po wala naman po problema sa sustento. Yung anak ko po kasi, nasa kanya po ngayon. Okay. Gusto po kasi ng anak ko na Gusto ng anak mo na na dito na po siya mag-aral. So nakakausap mo yung bata? Opo, nahiram-hiram ko po ron. Okay. So ayaw payagan ng nanay? Ayaw po, tapos yung magulang niya. Okay. Ayaw na po ng anak ko ron mag-aral. Nalaman. Parang minamaldita siya. May sariling pamilya na ba itong nanay nung anak mo sa Opo, una? meron na rin po. Okay. So nahihirapan daw siya doon. Opo. Ilan taon na siya ulit? 12? 9 na po. 9. Okay. Kasi dapat nasa pangangalaga to ng ina eh. Kapag mga ganito. Pero kasi, yung pagkakaalam po kasi 7 lang po eh. Tapos pag nag-8 or 9 na, pwede na po siyang mamili. Pero sa kabilang banda,
kung mapupunta sa'yo, halimbawa, mas magiging maayos ba siya? Opo, mas malapit po kasi yung rito, eskwela, tapos ng baon niya, tapos pang-service. Tapos malalaman ko po, ini-scatter lang. Ini-scatter nino? Yung nanay niya po. Opo. Yun yung sugal? Okay. Sugal po, online. Tapos? Kasi po, ngayon po kumita ng pera eh. Tapos malalaman ko, 3 buwan na po hindi nakapagulog sa driver po, sa service niya po. Yung nanay, yung pera, hindi inihuhulog? Opo, nabinyag po kasi nung tumawag po ako sa anak ko. Yung nanay po nagsabi na 3 buwan na po raw, hindi na po daw nakapagulong sa service. Sabi ko po, buwan-buwan po ako nagbibigay. Tapos every Monday po nagbibigay ako ng 300 pang-baon niya. Bukod pa po sa service. Tapos tumawag ko sa akin, 3 months na po raw hindi nakapagulong. Sabi ko, may ebidensya po ako, may mga screenshot po ako nasa nanay ko. Kasi siya kanya po nabibigay para ipadala doon. Isa lang po kasi akong mga I'm sorry, ano? Farmers po ng kangkong. Ngayon po nagkikitaan ko ngayon eh. Farmer ng... Kangkong po, dito po sa Rizal. Kangkong? Okay. Opo. So magkano pinapadala mo? Magkano pinapadala mo sa kanya? Ano po, minsan po pag gineram po, sa isang buwan po, Bernes po ng hapon, kinukuha ko kasi po wala siyang pasok. Binibila ko po ng grocery niya, tapos pera niya po 300 per baon. Sabi ng anak ko, huwag ka na magbili ng grocery. Kasi sila na pumakain, itinatago ko na nga sa papag, tapos kinukuha pa rin. Nagtatago po siya ng pagkain para sa kanya. I think hindi talaga maganda itong mga nangyayari doon sa bahay. Kapag ka umaabot na sa ganitong sitwasyon, like nagtatago ng pagkain. How come? Opo, nagkikwento po sa akin, nagtataka po ako, bakit ka nagtatago na? Kasi kinukuha imbis na sa akin kinukuha nila. May kapatid po kasi yung nanay niya na kaedada niya nandun po. Tapos magkakasama? Hindi pa po raw siya. Okay. Oo, bilang tatay, napakasay po sa akin. Ang hirap kumita ng pera. Ngayon nga po, di po ako namitas ng kangkong para po makatawag sa inyo. Halos lahat po yung araw-araw na tapos pa, halos lahat, napahinggang ko po kasi habang nanindas po ako. Nagda-download na po ako ng Tokto Papa tapos papadudod po. Halos lahat po, napahinggang ko na. Sabi ko, sana isa akong makatao sa inyo. So, ano pa ang sumunod na nangyari? Like, kinausap mo ba itong dati mong kinakasama regarding this issue? Anong sabi niya? Ay, hindi ko po kasi masyado siyang kinakausap eh. Isa anak ko lang po kasi ako lagi. Tapos, yung nakaraang Biyernes po, hiniram ko po siya. Kinuha ko pa ron. Sabi ko, kamusta ka na? Sabi, bawat mo, magkano pinabawad mo kada isang araw? Sabi niya, paano lang, 6. Tapos 10. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, 300 yung pinapadala ko eh. Good for 1 week yun eh. 300 para sa baon niya sa isang linggo? Baon lang po niya, opo. Pero namamasahe pa ba siya? Papunta ng school? Hindi na po kasi po, may service po siya. Oo, na ikaw din na nagbabayad dun sa service niya. Okay. Opo. So, tapos? Doon po, nalaman ko nung bakit sa Islam, bakit 10 piso lang? Kasi isa na pupunta yung baon ng 300 every Monday. Monday to Friday. Kanino mo pinapadala ito? Doon po, sa nanay niya po. Tapos yun po, sinabi ko, nalaman ko nga po na hindi nahuhulog yung pera sa service. Yun po sa kapatid niya binigay. Oo. And then even yung yung 300 every Monday na binibigay mo. Kasi kung hindi naman nabibigay dun sa bata, at tapos itong asawa mo ginagastos lang sa dati mong asawa,
ginagastos lang sa kung saan-saan, parang hindi na din dapat sa kanya ipagkatiwala. Yun na nga po, yung ganito po, sa kapatid ko niya po pinadala. Tapos sabi sa akin ng anak ko, yung nilang po kasi siya, sabi ko, nak, bakit gano'n? Hindi kinukuha mo sa kay tita mo, sa kapatid ng mama mo. Wala rin, kinukuha rin ni mama kasi naaway niya yung tita niya yung pinapadalan ko po. Nung time na pumunta ka ba sa anak mo, nakausap mo rin ba itong dati mong kinasama? Opo, nakaraan po sabi ko. Anong napag-usapan nyo? Na dito na lang po sa akin mag-aaral kasi para din na may hirapan yung bata. Pati makaka-minus po ako kasi ako na lang po mag-aatid sundo. Kasi malapit lang po rito yung eskwelahan. May motor naman po ako. Ano sabi? Sabi nga, dito na mag-aaral yan. Hanggang grade 5 niya. Sa sunod na taon dito ulit. Hindi na lang po so ayaw niya? Kasi ayaw niya po Kasi siguro, yung perang maipapadala mo ay magagamit din niya. Yun na nga po na inisip ko rin kasi kung ayaw niyang ibigay sa anak ko. Wait lang, kumusta ba yung pamumuhay nitong dati mong yung nanay nung anak mo? Merong sariling pamilya? May trabaho ba siya? May asawa na ba siya? May mga anak na ba? May kinakasama na po, tapos may anak po siya ng 1 taon. Oo, tapos? Pagkakaalam ko po, pawala-wala po ang trabaho nila. Parang hirap din po, parang ganun din po. Okay. So, sa madalit sabi, so wala talagang parang walang kakayahan ba para pag-aralin itong anak mo or hindi naman ganun or kaya naman nila? Hindi po rin po kasi kaya. Halos lahat po rin kasi sa akin inaasa Dahil naman po, walang problema kasi gawat anak ko nga naman tsaka po yan. responsibilidad mo kasi yon. Hindi mo pwedeng ikat yon. I mean, itigil yon. Pero ito bang dati mong kinasama, di ba pinag-aral mo siya hanggang 3rd year college? Natapos ba niya yung kurso niyang criminology? Hindi na po kasi wala pong magpapaaral sa kanya Ako lang po talaga nagpaaral. Okay. Masakit po kasi nung kasi mula grade 11, grade 12, 1st, 2nd, 3rd college. Ako po lahat. Tapos, yung malapit na, doon na po siya naglaro. Sinayang niya yung pagkakataon na magandang buhay sana'y may bibigay niyo para sa inyong anak. Okay. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Yung po sana, gusto ko po sana dito talaga mag-aral ng anak ko. Kasi dito rin naman po ang gusto. Kaso parang nanay tapos basta yung side po nila parang ayaw talaga Ayaw nila na ibigay yung bata. Opo. Ilang taon nga ulit yung bata? Siyam. 9 na po. Oo. Kasi nga, ano bang naisip mo na gawin? Gusto mo bang ilaban ito? Umabot ba tayo sa parang yun na lang po gusto ko talaga iabot sa korte. Parang ganun po. Child custody. Kasi nasa tamang edad na po Ano kasi a 9-year-old child generally does not have any absolute right to choose their father in a legal custody situation while their opinion will be considered. Ganun kasi yun. The court will ultimately decide what is in the child's best interest, which may not always align with the child's preference, especially at such as young age. Pero ilang taon na dapat? 9. Siyam pa lang kasi yung bata Okay, pero pwede namang pakinggan. Depende kasi yan kasi magkakaroon yan ng investigation. I-check yan kung kaya ba talaga na pag-aralin yung bata para mapunta sa'yo. Pero pag hindi na mga social worker, okay, kapag nalaman nila na hindi na capable itong dati mong kinakasama na pag-aralin o palakihin yung bata ng maayos, may chance magkakaroon, 'di ba? Pero kapag kaya naman, 'di ba? At gusto lang talaga ng bata na mapunta sa iyo, parang hindi mo makukuha yung bata. Pero depende yan sa sitwasyon, depende yan sa kaso o nangyari dun sa bata. Kasi sa batas ng Pilipinas, pwedeng makapagdesisyon ang 12
or 7 and 18 years old na bata. Pero depende yun sa sitwasyon na Oo, nangyari. basta kung merong hindi maganda mangyari, sinasaktan ng bata, ganyan, at sobrang nahihirapan talaga, pwedeng mapunta sa'yo. Anyway. Ang bala ko po sana, sabi sa akin ng nanay niya, pag bakasyon po, dito po sa akin, ayaw na nga po mag-aral doon ng anak ko Parang napipilitan na kasi ginugulpi po talaga siya pag halimbawa may mga konting lang po. Opo, pinapalo po siya. So, kailangan... Sinusumbong sa akin. Okay. So, kailangan meron tayong ebidensya. Okay? Opo. Kapag ready na tayo, dapat hawak natin yung mga ebidensya. Hindi pwede na sabi lang. Ganito lang. Kasi, pwedeng mapabulaanan yan. Tama. At saka pwedeng makapagbigay ng tamang salaysay yung bata. Pwede mong dalhin siguro sa DSWD. Siya na nga po nagsabi na papunta tayo sa pulis. Sabi ko, bakit? Sasabihin niya po daw yung gusto niya sabihin para dito daw po siya sa akin. Sabi ko na parang ang hirap ng ganyan. Ang tatanong ko lang po sana kung tama po itong gagawin ko. Kasi po sa bakasyon, sa akin po siya. Tapos ita-transfer ko po ng hindi po alam ng mama niya, magulang nila. Magkakagulo kayo niyan. Lagi idaan mo sa legal na proseso. Huwag mong gawin yon. Kasi, nanay yun ng anak mo. Actually, parehas kayo may karapatan sa bata. Kaya lang, sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin sa ating buhay na kasama itong anak natin, dapat lagi natin dun tayo sa legal na paraan para hindi mahirapan din ang bata. Kung sa tingin mo itong anak talaga ay na physical abuse ng kanyang nanay, maaaring pwede mo dalhin yan sa department sa DSWD. At least doon makakapagbigay ng salaysay itong anak mo at mabigyan ng tamang gawin para din sa sitwasyon ninyong dalawa, ninyong tatlo. Magdala ng ebidensya. Number 1. Okay. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida. Okay? Sige, maraming nakikinig ngayon. Ako mga kapuso, sa ating mga bida-bida, napakinggan niyo po ang kwento ng ating bida na si Jason. Ano po ang... wait lang. Meron tayong na-miss na parte. Ikaw ba may kinakasama na ngayon? Opo, meron po. May anak ka na din? Meron po. May okay ba yung pamumuhay nyo? Okay naman po. Maganda po kasi yung kitaan sa yung buhay ko po ngayon, maganda po. So pag napapunta sa'yo, etong anak mo, mas sa palagay mo, mas magiging maayos yung buhay niya. Ganun ba? Opo talaga, mas magiging maayos po talaga. Okay. Pero alam naman itong bago mong kinakasama ang about Opo, sa... alam naman po. Sige. Basahin natin ang ilan sa komento ng ating mga bida-bida. Ang sabi dito, ng ating mga bida-bida, sabi ni Sharon, tama lang na idaan sa legal ang lahat. Dapat may matibay ka din na ebidensya na katunayan na hindi nakakabuti ang pagtira ng anak mo sa nanay niya. Pero kung sakali man nabaliktarin ka ng ex mo, may laban ka kahit paano. Maraming pwedeng lapitan at hingian ng tulong para sa anak mo. Basta magpakatatag ka lang dahil hindi biro ang gagawin mong hakbang. Exactly. Sabi naman ni Tuna, kung ganyan, kinukuha ang baon ng anak mo, mali yun I-try mo na lang na manghingi ng tulong na para sa custody ng anak mo. Kung di man pabor, yung korte sa'yo, ay okay lang yun. At least sinubukan mo at ilaban mo. Feeling ko naman, mananalo ka kapag idinaan mo sa legal na paraan. Si Jennifer, ang sabi niya, yung una ko nga na lalaki, ang kapal ng mukha. Akala mo, napakaawa ng, lalaki. Inanakan ang mga anak na walang sustento. Iniwan ang mga anak na walang sustento at mga utang. Kapal ng mukha, baka kilala nyo, wag nyo na po pagkatiwalaan. Ay, ewan ko sa iyo, Jennifer. Ano naman nangyari sa'yo? Ewan ko, sabi nga nito ni Leonila. Sabi niya, lapit na po kayo sa DSWD. Siyempre po, kailangan ng pruweba. Nahihirapan din kasi ang bata sa sitwasyon. Pero sana siguraduhin mo rin na magiging maganda ang pakikitungo ng partner mo ngayon sa bata. Yes. Tama yan.
Ang sabi dito ni Christian, dapat po talaga dumaan sa tama at legal na paraan. Huwag padalos-das dahil lang sa kagustuhan mo na mapunta sa iyo ang anak mo. Kasi isang pagkakamali mo lang, imbes na mapalapit sa iyo ang bata, baka lalo pang mapalayo. Totoo. Okay? Kahit sino naman tatay gagawin para sa anak para makapagtapos-tapos malalaman niya na sinasaktan ng anak niya. Masakit sa loob yan. Opo, masakit sa loob. Pero ito po kasi ay puro mga sabi-sabi lang. 'Di ba? Sabi nung anak niya, hindi niya na witness kasi. 'Di ba? Kung nakita niya sana on his own, mas matibay sana yun kung na-videohan sana. Kasi mas madali, mabilis yung proseso kapag meron tayong mga ganun. Alam mo na, nasa Pilipinas tayo. Diba? Dapat lagi may pruweba. Yes, kasi kapag wala kang pruweba, hindi ka paniniwalaan, B. Sayang lang ang pagod mo. Tama. Okay. Anyway, sabi naman ito ni Nicole, naku, malabong ibigay yan dahil mawawala ng sustento sa sugal yung nanay niyang bata. Joke lang daw. Sabi niya. Pero sa kabilang banda, kawawa ang bata at si kuya dahil ang papahirap siya, mahirap kumita ng pera tapos ang pera para sa anak niya ay sinusugal lamang. Ay, nako. Mga kapuso, mga kabarangay. Siyempre, nag-aalala itong tatay niya, itong ating bida na si Jason, para dun sa anak niya. Kung ganun talaga yung totoong sitwasyon. 'Di ba? Mahirap yun eh. Anyway, mga kapuso, ang ayun dito, sinabasa ko, ang sabi, a 9-year-old can express their preference about which parent they want to live with. They generally do not have the legal authority to solely decide on their own custody arrangement. The court will ultimately decide based on what is considered in the child's best interest. Doon lagi sa best interest ng bata. Oo. Siyempre, yung mapoprovide ba yung pangangailangan niya, kung mas magiging maayos ba siya doon, makakapag-aral ba talaga siya doon, mas mabibigay ba talaga yung pangangailangan niya, hindi ba siya magugutom, 'di ba? Nandun kasi lagi. So may investigation po kasi talaga na magaganap. Exactly. Hindi pwedeng dahil gusto lang na ganito, bigla-bigla agad-agad dahil sinabi mo na ganito ang ginawa sa kanya, agad-agad mapupunta sa iyo. Walang ganon. So humingi ng legal advice. I believe sa mga barangay merong DSWD dyan. Para mag-start ka sa ganyan. And then you asked ano yung pwede mong gawin, 'di ba? Para sana makuha mo yung anak mo kung ganito yung nagiging kung ganito yung nangyayari sa kanya. 'Di ba? Yun yung the best thing to do right now. Hindi pwedeng ura-urada go tayo. Oo. Walang ganun. Pag-isipan mong maigi. Saka dapat laging kausapin mo yung iyong anak. Kung ano ba yung dapat ninyong gawin parehas. Oo. Mas mabuti na maipaliwanag mo rin, Jason, sa iyong anak kung ano ang mga possible na mangyari after na kapag halimbawa sa iyo na matutuloy ang iyong anak. And syempre, magandang gawin mo is, yun nga, sabi nga ni Papa Ace, na kumuha ka ng legal na payo. Pwede rin kung halimbawa wala kang DSWD sa inyong barangay. Kung meron kang makikilala o mapupuntahan na isang abogado, lumapit sa PAO. Diba? Tsaka yung may mga karanasan sa family law, yun yung upang malaman yung mga tamang legal na proseso na kailangan mong gawin. Okay. Anyway, ang gusto lang naman ng ating bida is mapabuti yung anak. At nakakahanga, 'di ba, yung mga katulad mo na hindi tinalikuran ng responsibilidad bilang ama kasi karamihan sa mga lalaki, karamihan talaga na kapag naghiwalay itong magkasintahan, magkarelasyon. Kapag naghiwalay, mga feeling binata na. Yung responsibilidad nakakalimutan. Feeling nila, naghiwalay kami. Yung anak nakakalimutan. Diba? Kadalasan ganyan. Yung mga babae, sila talaga madalas ang may bit-bit ng responsibilidad. Okay? Anyway, balik natin ang ating bida. Ano pa kaya ang masasabi ng ating bida? Balik natin sa linya. Hello? Jason? Actually po, Papa Johan, hindi lang po siya ngayong taon. Nung 7 years old pa lang po yung anak ko, pumunta na po ako sa amin ng DSWD po. Anong sabi nila sa'yo? Tapos nagtanong-tanong na po ako na ano po ba
kung una dapat kong gawin kasi po ganito po yung nangyayari sa anak ko. Ang sinabi lang po sa akin, nasaan, nasa nanay pa po daw kasi po 7 pa lang. Tapos pumunta raw ako sa munisipyo namin. May binigay sa akin papel eh. Doon pa lang sa sinabi niya sa akin na na dahil 7 pa lang, sa nanay po daw talaga. Tama. E di, tiis-tiis po ako hanggang umabot po ng, eto na, nag-9. Kasi po umihi po siya ng madaling araw, naihi po daw. Kaya yung paihi ng nanay niya sa may Arinola. Ngayon po, yung anak ko, lumabas. Dito, alas 2 na po kasi ng madaling araw yun. Nalaglag po siya sa hagdan. Tapos, puro pasa po siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Ba't puro pasa ka? Pinaalo ka ba? Anong nangyari? Ay, kung kwento ka, sige, huwag kang matakot. Ano to pa kasi iingi na ako nung mga madaling araw eh. Natakot po daw kasi lumabas kasi po yung CR nila nasa labas. Well then, aksidente yon. Wala namang wala namang may kagustuhan na mangyari yon. Ibig sabihin po, kung pinahihi niya po yung anak namin sa Arinola, di sana po, hindi po na-aksidente. Yeah, totoo din. Pero aksidente kasi yun, di ba? Hindi naman niya akalain, hindi naman niya ginusto na malaglag yung anak niyo doon sa hagdan. Tapos po, dinadala po yung anak ko sa Cubao. Tapos? Nag-aaway po sila ng asawa niya. Pati yung anak ko, ang layo po, hindi po nakapag-aral ng ayos kasi dinadamay niya eh. Inukuha niya yung anak ko, papunta rin sa Cubao. Nag-aaral po siya, anak ko sa Rizal eh. Di tumatawag ako, sabi ko, huwag mong idamay yung bata kung may pag-aaway kayo. Iiwan mo sa nanay mo kasi nag-aaral yan. Yun, kaaway niya lagi yung nanay niya eh. Nakakausap mo ba ng personal itong dati mong karelasyon na to? Ano po, pag inihiram ko po yung anak ko, minsan po nandun. Wala naman po, hindi naman po nakipag-inikan sa kanya eh. Kasi magulo po yung pamilya nila eh, na magkaaway sila ng nanay niya. Tapos, asawa niya, nagpagwento anak ko, nagbabatuan po daw. Hindi, doon po na pag nag-aaway sila, dama yung anak ko ron. Okay. That's sad. Kinukuha nila para sa Cubao. Tapos pati siya hindi makapasok kasi dinala dito sa Cubao. Opo. Sabi ko sa nanay ko, nakakausap po kasi ng nanay ko yun eh. Pero yung question mo kanina na kung dadalhin sa'yo sa bakasyon and then itatry mo na kunin o na hindi mo na sasabihin tapos i-transfer mo. No. Don't do that. Huwag mong gawin yun. Huwag mong gawin yun kasi magiging magulo lang. Baka mamaya mapahamak ka lang. Okay? At saka yung bata. Mas okay na idaan mo sa legal na proseso. Katulad ng sinabi namin sa'yo, lumapit ka ulit sa DSWD or kung meron kang lumapit ka sa PAO kung kinakailangan para makahingi ka ng legal advice sa kanila kung ano yung mas better na gawin mo step by step. Okay? Okay po. At ito pa Jason kung sa tingin mo ay hindi nabibigay ng iyong dating kinasama yung suporta para sa iyong anak, maaring kumuha ka ng isang tao na mapagkakatiwalaan mo talaga na para maibigay yung suportang na dapat matanggap ng iyong anak. Diba? Pero wag mong ititigil ang pagsuporta sa iyong anak, okay? Doon nga po ako nagpadala sa kapatid niya. Kumbaga, ito po yung pinagkatiwalaan ko. Nalaman ko, ikaw yung kuwari po ng nanay. Kasi pag di po daw binigay, inaaway. Binibigay na lang po. Ba't hindi mo kausapin yung nanay? Yung nanay nung yung dati mong 'di ba lagi na naman sila magkaaway, ibig sabihin hindi sila nagkakasundo. So, kausapin mo 'yon. Yung biyanan mong hilaw. Nalalong nahilaw nung naghiwalay kayo. 'Di ba? Kausapin mo 'yon. Hindi ba sila magkasundo nung anak niya? Hindi po eh. Ayun. Actually po yung tatay niya po yung ayaw, pero yung nanay niya po gusto na po ibigay kasi namumroblema na rin po sa anak po eh. Ayun, makapagtulungan ka doon. Diba? Pero kumusta ang relasyon ng iyong anak at saka doon sa lola niya?
Ano po eh. Kasi po pumunta po ako doon. Nag-birthday po siya. Eh, nilapoy ko po, kumain dyan sa narigaluan, tapos nagdala po ng mga handa sa kanila. Eh ngayon po may pinsan niya. Eh nilagay po yung coke sa may salamin. Sabi ng anak ko, huwag mo dyan ilagay, baka managlag. Eh minalditaan din po nung lola niya. Eh syempre ako po, hindi po kasi lugar po nila eh. Bahay nila eh. Nanahimik na lang po ako. Okay. Tapos inirapan po ng anak ko. Sabi ko, ba't ganyan, nak? Ba't natututo kang maganyan? Oo. Okay. Pagtalikod po, inirapan niya. Kasi kung ano sinabi. Yalakyan ng mata. Okay. So, ganito na lang. Nakikinig ngayon. Itong, sinong gusto mong bigyan muna ng mensahe? Yung nanay niya po sana. Sige, ano gusto mong sabihin sa kanya? Nakikinig sila ngayon. Sana dahil naman sa anak natin, gusto ko lang naman talaga mapabuti. At alam mo naman sa sarili mo na medyo si anak natin yan. Doon lang ako sa mapapaganda yung pag-aaral ng anak natin. Wala naman, kung gusto mo rin kunin, wala naman problema eh. Kung heram-heram, okay lang, ganun, pag walang pasok. Yun lang po, sana ibigay niya. Yung anak mo, nakikinig ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano lang po kung nakikinig po talaga siya, tuwan-tuwa po siya ngayon. Kasi may paglalaban ko na siya, parang nasasabi ko na dito sa Talk to Papa. Kasi lagi ko pares po kami nakikinig eh. Pag hinihiram ko po siya, nakikinig po kami dalawa. Habang naglalaro kami. Kasi pag hinihiram ko po, naglalaro lang kami. Nakikinig ng radyo, gano'n lang po. Sabi niya, tawag ka dito, tapos kwento mo yung akin. Sabi ko, sige lang, saka anak, pag may text Papa. Eto, dumating na. Matutuwa po yun kung nakikinig po siya ngayon. Yan lang po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1